Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ngayon, ito po, no, yung mainit po ng issue. Bakit po tayo tutol? Ano po yung tinututulan natin actually sa charter change? At tama po si Tatay Digong nung sinabi niya po, no, naniniwala tayo. Hindi man umamin yung House of Representatives, natakot po sila sa PMA manifesto, no? At ano po epekto nito sa mga susunod, no, na parang meron na pong yung panawagan po ni Tatay Digong na maging mapagmatsyag yung uniform ba na bahagi ng ating lipunan, yung pong mga pulis at kasundaluhan ay mukhang tumutugon po dito. Hindi man aminin ng gobyernong ito, may epekto po yung mga panawagan ni Tatay Digong, no? Na pahiwatig din po yan na hindi all power, lalong-lalo na yung House of Representatives pagdating po sa kanilang mga kagustuhan at yung kapritsyo ng mga congressman. Yung ICC, parang namatay na po yung kampanya nila sa ICC. Yung pananakot nila na si Tatay Digong ay malapit na makulong sa ICC. Yung kampanya nila na papasok ang ICC sa Pilipinas at hindi pipigilan. Yung kampanya po nila na parang feeling mo talaga utusan nila yung ICC, no? Sa kasalukuyan po, wala po tayong nababalitaan na gustong pumasok ng ICC sa Pilipinas. So napakarami po rito, no? Napakarami po rito. Alam na natin yung purpose sa ngayon. Napakarami po sa mga sinasabi nila, yung pabalik-balik na issue tungkol po sa confidential fund, tungkol po sa war on drugs, tungkol po sa ICC ay para po pabagsakin yung popularidad ng mga Duterte. Yan po. Pero nabigo po sila, no? Kalalabas lang po na survey, number 1 na naman po si Sara Duterte sa approval and trust rating. Maring nakikita nyo po, hindi medyo nagugulat kayo sa mga vlogger o sa mga nagsusuri po na kakaiba, no? Yan po, ganyan po nililito ng mga media kasama po ng mga vlogger ng nakalaban natin, no? Ayan po ay nililito po tayo na sinasabi na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Ang katunayan po, si Sara Duterte po ang number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Huwag po kayong magpalin lang dahil never pa pong tinanong sa survey. Ang tinatanong lang po, yun lang po yung nilalabas. Pero sila, interpretasyon ang gusto nilang ilabas. Interpretasyon nila para pasamain, pabagsakin ng popularidad ng mga Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay sa kasalukuyan. Ito lang po, no, medyo ang nakakatakot po, mukhang hindi na po pumapayag yung mga uniform men natin, lalo na po yung mga opisyal na tapat na nanungkulan, no, nung sila ay nanunungkulan pa, lalo na po yung mga kasundaluhan natin na nagbuwis na ng napakaraming buhay para sa pakikipaglaban dito sa mga rebelding NPA Communist Party, no? Nakakatakot po yung nakaramdam po sila, na nakakatakot po para sa mga kalaban na naramdaman nila na may power pala talaga sila pag nagsama-sama, no? Yung pong manifesto pa lang, kinatakutan na yan. Hindi po amin yung House of Representatives na ito po ang dalian, pero hindi po nila, wala po silang katwiran. Before po yung sinasabi nga ni Tatay Digong kinabukasan, pagkalabas po ng manifesto, yan po, ito po yung
bagong video ni Tatay Digong na napanood natin, no? Paglabas ng manifesto, anong tawag doon? Ay pinalaya na kagad nila si Ka Eric. Tapos wala na tayong narinig. Hindi na po dumaldal ang mga congressman tungkol po dito. Ngayon ang kaya nga po totoo po yung sinasabi ni Tatay Digong kahit po hindi nyo paniwalaan, no? Na ang panawagan ni Tatay Digong ngayon po natin napatunayan na siniseryoso po ng mga PMA, ng mga sundalo, mga pulis. Kala ko po nung una talagang nagpalit ng administrasyon, nagpalit na po ng hindi naman po kinakailangan na loyalty nyo kay Pangulong Duterte, di po ba? Ang loyalty po dapat ng lahat ng opisyalis ng pamahalaan ay loyalty sa Pilipinas. Kitang-kita naman po, no? Pinaliwanag kanina sa video. Ewan ko kung kanina lang naganap 'yun, kasi bago lang daw 'yun eh. Nakita ko lang po sa kay KPL. Sabi ni KPL, ito ay naganap lang kanina. No, yung pagtitipon ng kung hindi ako nagkakamali, yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP Laban. So may bago pong nilabas si Pangulong Duterte. Ayun nga po, yung reaction niya doon sa pagpapalaya kala Ka Eric. Actually, sinabi ni Pangulong Duterte, no, grabe. Sabi niya, totally walang basis yung pagpapakulong kay Lauren Badoy. At eto naman po, yung pagko-question ba? Mali na palang questionin ngayon. Ito po yung mula, no? Mula po, yun po yung paliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit po naglabas ng manifesto yung mga PMA. Ang sinabi po niya, sa pagkakaintindi ko, hindi po papayag yung ating mga PMA graduates na hindi po sundin ang batas. Mahirap po yun. Kaya yung akala ng mga hari-harian ngayon, yung akala nila na wala na pong power yung mga panawagan ni Pangulong Duterte pag sinabi niya sa mga kasundaluhan na magmatsyag kayo. Hindi naman po sinasabi ni Pangulong Duterte na gumawa kayo ng illegal. No? Ang sinabi niya, magmatsyag sila. Bantayan, magbantay. Kung tumutupad pa sa saligang batas, no? Umaayon pa sa saligang batas itong mga inaasal nitong mga to. Saan po kayo nakakita na sunod-sunod na sa resolution para protektahan ang bawat isang House of Representatives? Saan ka nakakita no? Ngayon lang po ako nakakita ng si Franz Castro ay may special resolution. Dapat yung resolution na yun resolution, Franz Castro resolution. Grabe po. Kaya po galit po ang mga, sana nakikinig po ang Pangulo, no? Yung isinusulong nyo na peace talk, parang hindi po masisikmura yan ng ating mga kasundaluhan. Kung kailan malapit na. Suportahan na lang po natin yung NTFL Cup. Di po ba? Malapit na po yun Malapit na pong magtagumpay. Huwag po nating bawasan ng pondo. Dagdagan po natin yung pong pondo. Okay, speaking po, basahin po natin itong mga reaction po nila, no? Hindi na naman daw po nagpakita. Ito po, nakakatawa tong Nakakatawa tong no-show. Alam po natin yung sinasabi dito, no? Di umatin sa filing ng counter affidavit noong December 4. Di rin nakatin kahapon. Walang paramdam ng okay lang po yun. Totoo po yun na hindi po umatin. Dahil hindi nila alam, no? Valid po yun. Yung kahapon, hindi rin po umatin si Pangulong Duterte. Paliwanag lang natin, mukhang hindi po natin napapaliwanag na maigi, no? Ang question po, illegal po ba pag hindi umatin si Pangulong Duterte? Required po ba siya na hindi siya umatin? Hindi po. Magpapile lang po siya ng counter affidavit. Ano po ang bawal kung hindi siya magpapile ng counter affidavit? Di ba? Ibig sabihin, hindi niya recognize yung korte. O tanong po, dapat ba personal yung pagpapile ng counter affidavit? Hindi po. Bakit po hinahanap ni Franz Castro?
Kasi po si Franz Castro nasanay sa Kongreso na lahat ng kanyang kapritsyo sinusunod ng speaker. Ayun po yun. Nagmaktol na merong CIF si Sara Duterte, napatanggal yung CIF, mga kung ano-ano, ICC, nagkaroon na resolusyon para sa ICC, etc. etc. Lahat nasusunod yung kagustuhan niya eh. Di po ba? Kaya po siya nagmamaktol dahil gusto niyang makita ng personal si Pangulong Duterte, hindi po nagpapakita sa kanya. Sino ka ba para magpakita sa iyo ng personal? Huwag ka mag-alala. Wala pong ipinag-uutos ang batas na dapat makipagkita si Pangulong Duterte doon kay Franz Castro sa Quezon City Justice Hall. No? Ang importante po, nag-file po na nakita nyo naman, nasaksihan natin, no? Naroon ng mga abogado, nagpunta puro, nag-file po ng counter affidavit. Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.